Amen. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay na sa ating pong programa. And sa akin lang ba, Sir John, o waiting for network talaga tayo? Hindi naman, no? Okay. Yeah. Okay, so again, magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran natin na ngayon ay sumusubaybay sa ating pong programa. And just like what I am always telling mga kapatid, I welcome to your favorite evening program. Noontime show. This is the Baptist Lunch. And salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama sa programa po na ito. And katulad ng aking pong mga sinasabi dito ng mga nakaraan, it's good to have a program like this, no po? At para sa mga taga-subaybay natin na nandiyan dyan ngayon sa ating pong uh, um, Facebook Live. Magandang tanghali po sa inyong lahat. So I just want to greet everybody sa lahat po na nandiyan sa Facebook Live. Magandang tanghali po sa inyo. Of course, unang-una po sa lahat, ang ating po mahal na pastor, Pastor Hilorena, sir. A blessed Thursday noon time sa inyo po. And of course, sa lahat po ng ating mga kasamahan dyan, di ko alam kung nakarating na ng Ramos Tarlac ang ating pong mahal na pastor. Magandang tanghali po sa inyo. Kasama Sir Alex, di ba? Yan, Sir Alex Alarba, yan. Magandang tanghali din po sa inyo. And of course, I just want to shout out ang aking area, ang Southeast family. At magandang tanghali po sa inyo lahat. At sa lahat ng CSI, ang Christian Students Impact College and High School. Yan, magandang tanghali sa inyo. It's break time at sa school, kamusta kayo? At if I were you, I would like to share the link. I would love to share the link this link to the students, especially ngayon ay puro young people ang ating pag-uusapan. And of course, syempre sa aking mahal na asawa, to my one and only Mami Shobe and Baby LG. Yan, I love you, I love you. Yan, magandang tanghali sa inyo. At sa lahat ng mga kapatiran natin pa na sumusubaybay po dyan. Of course, with me ay si Sir John and si Sir Vince ang kasama natin dito sa studio. Magandang tanghali rin sa inyong dalawa. Pasensya na po kayo, medyo nagpalit lang kami ng camera dahil yan, medyo maayos-ayos tingnan ito. Yung isa parang anemic yung mga host eh. Putlang-putla yung mga host na. Of course, ay sa lahat po, again sa lahat. Okay, at maraming salamat Sir Conrad for filling up the place last Thursday. And ayon kay Sir John, nakinig daw si Sir John sa'yo, ay napakaganda ng pinag-uusapan daw po ninyo nung nakaraan. And it's all about the Word of God. At alam nyo po, if I'm not mistaken, di ba nasa sovereign architect ba tayo, Sir John? Yan. Actually, ito po ang ating pinag-uusapan kasi it's all about recognizing God as the one who guides your life, no? Yan ang ating pag-uusapan. And alam nyo ngayon, I just want to follow up dun sa lesson ni Sir Conrad nung nakaraan about the Word of God, no? About sa Word of God. And napakaganda na makita po natin ang kalagayan po ninyo bilang mga kabataan using the Word of God. Now, napakaganda po ng ating pag-uusapan po ngayon. It's all about the Word of God, no? And sabi ko nga it's all about taking ground na lang. Yan na lang ang ating pag-uusapan natin. Taking your ground. Taking ground ang wala. Taking your ground in the Word of God, no? Or by the Word of God. Alin man po dyan. I think mas maganda yung taking your ground by the Word of God. Kasi alam nyo po, yung kung ano man ang pag sinabi nating ground, it is the meaning of it is I would like to give emphasis for that. It means yaan yung tinatayuan mo. Okay? Kaya nga 'di ba meron tayong mga katagang stand on your ground. Yan, stand on your ground. At never leave your ground. Yan yung mga kataga natin. Actually, it's a
military battle cry, no? Never leave your ground and stay on your ground. At dahil yan ang pinakamapakahalaga sa lahat. Kung ano ang kinakatayuan mo bilang isang kabataan, tandaan mo yan ka. Ulitin ko medyo maganda to, magandang usapin ito. Kung ano ang kinakatayuan mo, tandaan mo to, yan ka. Okay, yan ka. Bilang isang kabataan, yan ka. Kung ano ang kinakatayuan mo, yan ka. Actually, it applies to everyone, no? Dahil sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano, generally speaking muna, sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano, if you lose your ground, okay? If you lose your ground, you will lose everything. Kapag nawala ka na dyan sa kung saan ka nakatayo, you will, mark my words, you will lose everything. At ang kagandahan po kasi dyan, no? Ang kagandahan kasi dyan, if you learn how to stand on your ground, you will learn how to fight for your ground. Okay? Yan ang tatandaan nyo. Young people, I hope you did hear that. If you learn to stand on your ground, you will fight for your ground. Okay? Alam nyo, marami ng kabataan ngayon. Ako, I'm not a judgmental, hindi naman tayo, lalo na dito sa ating pong programa, hindi tayo dito judgmental, no? At again, sabi ko nga, maaring may iisipin kayo na pinapatamaan kayo, no, mga young people, ay wag na kayo mag-isip ng iba at natanong kung bakit ganyan. It's because of the reason, tatamaan ka talaga. Kasi unang-una, salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan, di ba? Salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Therefore, if the Word of God is being spoken dito sa gantong klaseng programa, may anghang talaga ang dating yan. At minsan you won't like it, but it is what you need. Okay? So sa lahat ng mga kabataan pong nanonood sa atin ngayon, I don't know kung meron man na kabataang sumusubaybay ngayon sa ating programa, just write your comment dito, bati ka ng good afternoon. At kung ikaw man ay team preparation, maggumamit ka ng hashtag team prep and then the name of your group. And ganun din sa team focus, no? Hashtag team focus and hashtag the name of your group. Yan. So para makita ko naman kung sino yung audience natin. Actually, dito may monitor tayo. Dito yung outline ko. Doon sa TV may monitor pa tayo. So everything is set, no? At ako po ay naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon ngayong puntang hali po na ito. Again, the lesson is all about taking your ground, no? Taking your ground by the Word of God. Alam niyo po, it is, young people, listen carefully, it is much more, it is very important, rather, let's just put it this way, it is very important for you to take your ground by the Word of God. Okay? Not by other things of this world, but by the Word of God. Now, the theme or the topic rather ng ating pong pinag-uusapan dito is all about yung pagiging architect ng Diyos sa buhay mo. Yung pagpaplano ng Diyos sa buhay mo. Yaan po yung dapat na makita ninyo dito bilang isang kabataan. If God is the one who is planning your life, okay? If God is the one who is planning your life, the most important thing that you should recognize is the tool that He is using. Okay? Ulitin ko po. If the Word of God is the one who is planning your life, then you should recognize the one or that one thing that He is using as a tool to plan for your life. Okay? And that is His Word. Okay? Bira, pakiramdam ko pag inuulit-ulit ko para ako nasa PSS, no? Para ako nasa nagkaklase. Alam nyo, yung klase ko, nagkakalito-lito na ako. Buti na lang honest yung mga estudyante ko. Pag nakakalimutan ko kung sino yung mga dapat na may quiz ako, sila yung nagsasabi na may quiz kami. Galing, no? Honest yung mga estudyante kasi ang schedule ng
pasok ko is 9 to 10:30, and then 10:30 to 12, and then 2 to 3:30, and then sa gabi ay ano to sa gabi? Anong oras yung first subject natin, Sir John? 7:15 to 8:05. Yan. Yan yung mga subject natin. Kaya sa umaga, medyo hanggang hapon, nagkakalito-lito na ako eh. Mauuna ka sa second year, susunod ka ng third year, tapos babalik ka na naman sa second year na pagtuturo. Tapos sa gabi, fourth year ka na. So, kaya buti naman itong mga estudyante ay honest. At pag sinabi kong may quiz tayo, kunyari wala silang natatandaan. Okay? So, again, ay katulad po ng aking sinabi, young people, no? Kaya ako naman din kasi inuulit-ulit. It's because of the reason na gusto ko kung halimbawa, yung mga nasa break time, yan, nagsusulat kayo, yan, mga ganyan ba? Ay napakahalaga na matandaan po ito. Again, if God is the one who is planning your life, you should recognize that one thing that He is using as a tool to plan for your life. At wala na pong iba yan kundi ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po, ang sabi po sa Psalms 119, Psalms chapter number 119, in verse number 105. Okay? Sabi po dito ng Bible, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Now, dito po makikita natin that David is speaking in accordance sa pag-acknowledge niya po pagdating sa salita ng Diyos. No, na sinasabi niya dito na ang salita ng Diyos ay ang kanyang lamp unto his feet and light unto his path. Alam naman po natin, alam niyo, when I study the word lamp, mga kapatid, commonly we are illustrating the lamp as the one that you hold, no? Pero alam niyo po ba na nagbibigay ng liwanag? Pero alam niyo po ba dito, mga kapatid, dito po sinasabi po dito, the very emphasis of the word lamp here, the very essence of the word lamp here is this. Ang lamp, hindi yan kasing lakas ng katulad ng mga nakikita natin ngayon. May ilaw na, di ba? Katulad ngayon, marami ka nang nakikita na solar light that it can, lalo na ngayon, yung flashlight, my goodness. Yung flashlight dati, nagsimula lang yan sa mahina. Ngayon, may pa-zoom in, zoom out, parang camera na rin eh. No, di ba? Ganun yung mga flashlight ngayon, and lalaki na yung nasasakupan ng liwanag niya at liliit na. Kung gusto mong paliitin lang, ito lang yung masasakupan ng liwanag niya. Pwede mangyari yan, pero kung ito naman yung gusto mong malakihan yung masasakupan ng liwanag niya, pwede rin mangyari yan. But you know, the essence of the word light, the very lamp, the very essence of the word lamp is that kung saan mo siya itututok, kung saan siya malapit, doon lang siya liliwanag. And the radius, the radius ng kanyang aabutan, mga kapatid, hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalawak. Hindi ganun hindi ganun kalayo yung kanyang masasakupan na naliwanag. Kaya nga, ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid, is this. Sabi po dito ni David, my feet. The word is a lamp unto my feet. Now, makikita po natin dito, mga kapatid, is yung pong buhay natin, buhay ninyo bilang isang kabataan. Okay? Tingnan nyo po ito, Yung buhay nyo po bilang isang kabataan ay napakahalaga na ito po ay mabigyang pansin po ninyo. Okay? Notice dito po, sinabi po dito ng Bible that it says here that the lamp unto your feet. Okay? The lamp unto your feet. Hindi po dito sinabi na maiilawan niya kaagad yung malayo, sabihin natin ang ano ko lang kasi pinaka malapit para sa akin is yung 500 meters. Halata mo sanay na bumabiyahe sa NLEX, diba? O akala natin malapit na yung 500 meters. But when you are holding a lamp,
Hindi niya yan, hindi ganyan kaagad kalawak yung kanyang nasasakupan. Okay? At ang maganda po dito, mga kapatid, if we will take the word of God seriously, the very essence of this first part of the verse right here, mga kapatid, no, sa lahat ng mga young people na nakikinig ngayon sa akin, the very essence of the first verse here, ito po, it lights up the very next step na iyong gagawin. Yan. And the very next step that the lamp will light up is the very next step that you're gonna do right now. Oh, tingnan mo kung gaano kaganda ang salita ng Diyos. Napakaganda ang salita ng Diyos, young people, team focus, and team preparation. It's because of the reason it will light up the very next step that you will make right now. Oh, let's say for example, hindi ko po alam kung nasan po kayo ngayon. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niyo po ngayon. But the very reason, okay, the very reason why you really need the Word of God, it's because it can light up your next step that you will do right now. Oh, ngayon maaring ngayon sa shout out sa mga estudyante diyan, no? Sa mga estudyante, shout out sa inyo. Kapag kayo ay humarap ngayon sa tough decisions, I can remember may lumapit kay Pastor Hill I think last Sunday afternoon or morning, and mula ito sa area ni Sir Ivan, no, sa Pasay West. And wow, grabe, hindi ka makakapaniwala sa kanyang storya, no? She is a student, and one of her tough situations right now is that she is forced to attend, no? I'm not gonna mention a particular subject na lang dito, but she is forced to attend a subject that is really against her faith. Diba? That is really against her faith. Hindi na ako magbabanggit kung anong subject to. Pero yan po ang makikita nyo ngayon. And sadly, as far as I don't have any big knowledge about this, but as far as my knowledge is concerned, may nagwawala ata sa labas. As far as my knowledge is concerned, no po, a school cannot force a student to do something. Tama ba ako dyan? Tama ba ako, di ba? Diba? Hindi ka, lalo na kapag yan ay patungkol sa religion, di ba? Alam ko, it's really against it na talagang you have the freedom to do kung ano ang gusto mong gawin. Di ba? So, you cannot force something, lalo na pagdating sa estudyante. But, alam nyo, nakakalungkot sa mga students, pakinggan nyo to. Ang nakakalungkot is that hindi siya pinapayagan ngayon pumasok sa natitirang isang subject or dalawang subject as far as my understanding is concerned doon sa kanyang sinabi. No? Hindi siya ngayon pinapayagan na pumasok doon not unless napapasukan niya yung isang subject or dalawang subject that is really against her faith. Pero alam mo, nakakatuwa sa kanya, she make a move. She stand on her ground. She take her ground. Bilang isang Kristiyano, bilang hindi lang basta Kristiyano, kundi bilang isang Baptist. Yan. Nakabataan. She take her ground. She took her ground by the Word of God. Using the Word of God. At anong sabi niya? Kung pwedeng magawa ng letter na magsasabi na siya ay ganito, nagpagawa siya ng letter kay pastor, and tinrabaho po yan, and then as I read the letter, mga kapatid, yung ginamit na verse doon ng ating mahal na pastor and everything, man, I'm telling you, it is only the hand of God that di pa kami nakakatanggap ng feedback, but we are praying for her. But dahil doon nyo po makikita that she really took her ground. Kumbaga, tinayuan niya talaga yung kanyang ground.
At ang gamit niya dyan, mga kapatid, it's not just because gusto niya makilala, gusto niya, no. She stand on her ground and she took her ground by the word of God. Sapagkat naniniwala siya na yung sinasabi ng Bible na ang tanging makakapagbigay lang sa kanya. Alam niyo kung bakit siya nakapag-isip ng ganon? Because I do believe na naniniwala siya na ang tanging makakapagbigay lang sa kanya ng kasagutan sa kanyang mga tough decisions, yung pressure ng kanyang mga nasa paligid, yung mga decision niya sa school, sa bahay. Ang pinakamaganda po dyan, naniniwala tayo, dapat kayo bilang isang kabataan, dapat naniniwala kayo that the Bible can give you the clarity to make the right move today. Clarity to make the right move today. Sabi ko nga po if you will notice, sabi dyan ng Bible, Thy word is a lamp unto my feet. Hindi sinabi kaagad that Thy word is a lamp sa 1 kilometrong layo. Thy word is a lamp sa ganito kalayo, sa ganito kataas, sa ganyang kalawak. No. David said, Thy word is a lamp unto my feet. Ang pinag-uusapan is yung next move mo. Kasi alam niyo po, kung dito pa lamang, young people, makinig kayo ng maigi, if you are afraid to take the next move, okay, it means walang naggagabay sa'yo. At ang mahirap niyan kapag walang naggagabay sa'yo, o mga kabataan makinig, you will make your own move. And if the time comes that you will make your own move, the saddest thing above all that will happen or that can happen to you when you are the one who will just take your own move, hindi mo alam kung saan yan, para saan yan. Hindi mo alam paano ka mahahakbang. Lahat yan ay manghuhula ka na. And every move that you will take right now is right in your own eyes. And if that time happens, and if that time comes, that every move that you will take is right in your own eyes, ang sabi ng Bible, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Di ba? Yan ang mangyayari ngayon. Kaya nga kailangan mo ng isang bagay na maggagabay sa iyo ngayon. And that is the Word of God. Na makikita natin dito, mga kapatid, na ang sabi dito ng Bible, you have to take notice that kung meron ka mang unang isang babantayan na galaw, yan yung susunod na hakbang mo. Huwag mo munang isipin, young people, yung magiging hakbang mo sa susunod, sa kinabukasan, yung susunod na hakbang mo muna ngayong araw. Because your next step today can determine your step tomorrow. See? Ganun lang po kasimple yun. Yung next step na gagawin mo ngayon, yan ang magdidetermine ng mga steps mo sa susunod na araw. Kaya nga mapapansin nyo, again, I'm not condemning any people, I just want to be encouragement. Kaya nga mapapansin nyo, young people, ang ating mahal na pastor, binibigyan na kayo ng mga way how you will take your next step. And when you turn it down, malabo na ang next step mo. Malabo na ang mga susunod mong step. At kapag lumabo na ang susunod mong step, kapatid, I'm telling you, hindi mo na yan later on magkakaroon ka na ng miscalculation sa iyong step. At ang mahirap sa lahat, mahirap sa lahat, young people, kapag natapilok ka. Di ba? Ang pinakamasakit, yung matapilok ka. It can affect your next step. Maaapektuhan yan yung susunod mong hakbang. Minsan, akala natin yung tapilok, ang common na nangyayari pag natapilok, pause for a while, higpit ng tali ng sapatos, and then push na naman ulit. Pero hindi mo alam, maaaring sa una, okay, madadala mo yan sa higpit ng tali.
But as you move on sa araw na ito, you will feel the pain. You will feel the pain. At kapag naramdaman mo na ang pain, you will be afraid of taking the next step sa iyong buhay. Yan ang nakakatakot sa lahat eh. Yung makita mo, young people, na sana binigyang pansin ko na ang salita ng Diyos. Sana ngayon maayos na ang buhay ko. Sana hindi na ako nawala sa ministry. Sana wala ako sa hospital ngayon. Sana wala ako dito. Sana wala ako sa ganitong kalagayan ngayon. Team focus, team preparation. No, much more sa inyo team preparation. Because you will be the one that will establish a family one day. If you're not gonna be aware of your next step today, it can affect the step that you will take later on when you start a family. Diba? Yan ang nakakalungkot sa lahat. Kapag naapektuhan na, kapatid, ang step na gagawin mo sa susunod. Alam nyo, totoo, young people, listen. Tama naman yung sabi ng mga matatanda eh. Ang pagsisisi nasaan? Nasa huli. Wala yan sa simula. Wala yan sa gitna. Bakit? It's because it talks about momentum from the start to the middle. Laging ang makikita mo dyan, momentum. Wala ka pa namang makikitang result dyan eh. Young people, wala ka bang makikitang result sa first and middle part ng buhay mo eh. Ang laging result nasa dulo. Pag gumawa ka ng equations, 'di ba? Pag gumawa ka ng equations, hangga't walang equals, wala kang makikitang sagot. Gayon lang 'yon. 'Di ba? Kaya nga magugulat ka na lang kapag hindi mo sinunod yung formula, gawa ng equation. So alam niyo kung bakit ganito po ako magsalita. Batang si BBA kasi ako eh. Pangalan pero yun na yun eh. Di ba? Si BBA student tayo eh. Ngayong si BBA student tayo, eto yun eh. Shoutout sa mga, wala na ba? Wala. May mga academy students ba dito? Wala na. Puro parang teachers na lang ata to eh. Teachers na lang ata to mga sila Ate Christy ata eh. Di ba? Makikita ninyo mga kapatid. Listen. Sa CBBA kasi yung math dito, yung iba-iba kasi, iba yung ano dito eh, yung approach eh. Minsan may kita mo pambira, haba ng ginawa mong equations. Then all of the sudden, pagpunta mo sa scoring station, boom, mali ka pala. Sa haba-haba ng ginawa mong equations, nakalimutan, pag equals mo, mali pala. Diba? Sa haba-haba, ganyan sa academy. Again, shout out, wala na mga academy students dito sa baba. Ganyan yan eh. Bira, haba ng equations mo yan. Mukha ka ng matalino. Pag equals mo, pagpunta mo sa scoring station, boog, mali lahat. Mali lahat. Bakit? Kasi hindi mo sinunod yung formula eh. Naalala ko yun. Shoutout kay Ma'am Dijal Olmilio. Sa math, kalimutan ko yun eh. Yung hindi niya, ano yun? 1075 bata yun eh. Yung ganong math. Yung maraming bumabagsak dati ako. Shoutout Ma'am Dijal, thank you. Di ba? Dati, tinuruan niya ako nun paano hindi gumamit ng calculator on that particular pace. Kasi sabi nila pwede na daw, pero hindi niya talaga ako pinayagan eh. Pinakuha niya ako ng mga use pace. Doon, tapos tinuruan niya ako. Noong una, ang bilis lang. Nakalimutan ko kung sino nagturo sa akin ng shortcut dun eh. TBCA, Sir Maki, The Baptist Christian Academy. Yan, sabi ni Sir Jao, The Baptist Christian Academy. Sir, kaso yung sa sect natin kasi, si BBA, pamak sa buhay. Di ba? Pero, alam nyo mga kapatid, yun ito nga sinasabi ko eh. Let's continue to my illustration. Ito po yan eh. Tingnan nyo.
Kalimutan ko talaga kung sino nagturo sa akin ng shortcut nun eh. Gulat sa Digel, ang bira, ang bilis na ano eh. Pa-assignment siya, ang bilis, nagagawa ko sa bahay. Kaso nga, pagpunta ko ngayon sa scoring station, tama yung sagot ko. Ayos. Kaso nung, ma'am, would you please double check my work na? Ayun na. Doon na nagkadali-dali. Kapag chinek na kayo ng supervisor, nung chinek na kayo ng supervisor, hinanapan ako ngayon ng formula. And I cannot give it to her. Oh. Ngayon, lumalabas, natsambahan na lang yung sagot ko. Bakit? It's because of the reason, yung iba tama, yung iba mali. Yes, it may be nagkamali ako ng pag-calculate nung nakaraan, pero sa mga sumunod, pero the very important thing is that you've got to follow the formula. Una, para alam mo kung paano ka napunta dun. Kasi, eto yan, young people, tatandaan po ninyo. Ang destination ng buhay ninyo bilang isang kabataan, hindi yan tsambahan. Ayos ba? Pasok ba? Di ba? Ang destination, makinig ha, ang destination ng buhay ninyo, hindi yan tsambahan. Hindi yan tsambahan na pupunta ka sa, magiging ganito ako, tsaran. Ang masaklap niyan kapag hindi mo alam paano ka napunta sa kalagayan na yan. When in fact, young people, team focus and team preparation, minsan nagugulat ka na sa ganyang sitwasyon ka na. Gugulat ka, mag-aasawa ka na pala. Diba? Magugulat ka, paano ako napunta sa ganito? Hindi mo na alam. Kumbaga sa salitang kolokyal, ano ka na? Anong term dyan? Gulat na gulat ka na. Tulig na tulig ka na. Diba? Hindi mo na alam. Sabi ni Sir Jow, si Sir Michael Bagyon, sir, madalas magturo shortcut sa math, kaso bawal pala sa academy format. Si Sir Mike. Di ba? Ang destination mo, young people, tandaan mo, hindi tsambahan yan. Hindi yan tsambahan na. Kaya nga tinan nyo, mapapansin nyo ba kapag napahama kayo, despite of every encouragement that you are hearing in the pulpit from our beloved pastor, in this kind of program, in the program of Team Focus Staying Alive, in the program of team preparation nila Sir Antonio, despite hearing of those things, kapag napahama ka, anong tanong mo rin? Paano ako napunta sa kalagayan na to? Di ba? Anong klaseng buhay ang pinasok ko? Yan ang tanong mo ngayon. Bakit? It's because your destination became tsambahan. Napunta ka dyan without knowing the formula. Bakit ka nandiyan dyan? Yan ang kagandahan kapag meron kang salita ng Diyos. It will tell you the formula of every step that you will take. Pag humakbang ka ng kaliwa, nandiyan dyan ang liwanag ng lamp. Kapag humakbang ka ng kanan, nandiyan dyan yung liwanag ng lamp. Yan ang kagandahan when it comes to the Word of God, young people. So, please do not miss it. Do not miss it. Every step you take, mahalaga yan sa buhay mo. That will show the formula, yung salita ng Diyos ang magpapakita sa iyo ng formula. O ngayon, anong formula ng buhay mo? You should pray and read God's Word and then pray and then take your ground by the Word of God. Sundin mo lang yung nabasa mo ngayon, Proverbs chapter number 9, it's all about wisdom. Alam nyo, ang ganda po ng verse number 1 ng Proverbs chapter 9. Ang sabi po dito, wisdom, excuse me, sabi po dyan, wisdom hath builded her house. Dito mo makikita, mga kapatid, that wisdom can build a house. It talks about life. It talks about your life. So, kung meron bang isang bagay na makakapag-build sa'yo, according to Proverbs chapter number 9, verse 1 pa lamang, it is the wisdom. So, young people, again, dito muna tayo. May mga susunod pa tayong lesson eh.
O, dito muna ako magpa-park. Bago natin tingnan yung susunod na sinasabi ng Book of Psalms patungkol sa Word of God, dito muna tayo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hindi yung gaano kalayo ang sukatan, hindi yung gaano kalawak ang nasasakupan, ang usapin, kundi, young people, the Word of God can give you clarity to the next move that you will make today. Kaya nga, pag binigay niya ang step na yan, makikita mo, this is the formula of your life for today. Sundin mo yan. Maniwala ka sa akin. Team focus, team preparation. Kapag sinunod mo ang formula ng Diyos sa susunod mong step, wag masyadong malayo ang hakbang. Ano lang muna, may certain degrees lang na step. Diba? Kaya nga yung hagdan, merong steps na tinatawag eh. Bagamat kaya mo humakbang ng 3, kaya mo humakbang ng 4 mula sa baba, pero tandaan mo, prone ka sa aksidente if you will do that. Ngayon, ang formula ng Diyos, wag masyadong malawak ang hakbang. Eto lang, para hindi ka madisgrasya. Dahil lahat ng pupuntahan mo ngayong araw na ito, lahat ng maaabot mo ngayong araw na ito, hindi yan tsambahan, kapatid. That's gonna be your destination. And your destination na mararating mo, tandaan mo, hindi yan makukuha sa tsambahan. Follow the formula. Sabi nga dito ni Sir Jow, choosing the right formula is very important, not unless you are willing to take the risk of different formulas. Yun. Kaya wag ka magti-take ng risk mula sa different formula. Kasi sobrang hirap niyan. Sabi ko nga, balik tayo dun sa illustration ko, dun sa ginawa kong math. Akala ko okay yung ganung formula. Dili man. Tuwan-tuwa ako sa bahay, ang bilis kong gumawa ng pace, ganito, assignment ko sa math. Pag alam mo, diba, ulit, shout out sa mga academy students. Iba na pala yung henerasyon nila ngayon. Anyways, hindi, kumbaga, kung sila Sir Jow, graduate sa Little Lamps, hindi sa Centerville. Ako, graduate ako sa CBBA, hindi dyan. Ito yan eh. Pag alam mo kasi, pag may assignment sa math, English, pambihira. Minsan, isa-sacrifice mo na lang yung demerit sa dalawang yan eh. Huwag mo lang magawa eh. Di ba? Pero pag natapos mo yan sa bahay, yung assignment mo sa math, yung assignment mo sa English, my goodness, praise the Lord. Talagang kahit bukas mo na ng umaga gawin yung susunod mong assignment, lalo na word building lang yan. Ang bira. Madali na eh. Baga parang makakahinga ka na eh. Parang ang saya-saya mo na pag may natapos mo yung assignment mo sa math. Tuwan-tuwa ako nun. Bilis. Thank you. Yung pala, I'm using a different formula. Young people, actually, this can be applicable to anyone. Pero since that I'm speaking sa young people, kayong mga team preparation, anong formula na nagamit nyo sa pag-aasawa? Bakit tinatamad na kayo mag-asawa? What kind of formula are you using? Pag nagpaalam kayo kay pastor, mag-aasawa na po ako. May power, willing to take the risk pa kayo nalalaman. That's the different formula right now. Ngayon nga, may formulang nabubuo eh. Di ba? Yeah, young people, ganun lang naman kasimple. Again, I'm not perfect. Hindi, nung ako po ay napunta sa inyong edad bilang isang kabataan, hindi rin naman po ako naging perfecto eh. But all I'm saying right now is that kung ano man yung naranasan namin nung kami ay kabataan, hindi nyo na kailangan maranasan yun. Familiar ba? Audio men and live streaming? Diba? Sinasabi ko yun sa kanila lagi. Ako, kilala nyo ako. Pero sabi ko, hindi ibig sabihin nun, kailangan nyo pang maranasan kung ano man yung naranasan ko. At kapag naranasan nyo yun, pinili nyo yun. Diba? Because you tried to use a different formula. Kamakailan eh, nagkikwentuhan kami ni Sir Dominic niyan eh. Nagkikwentuhan kami nila Sir Dominic, actually kahit si Mrs., sila Sobe, si ate,
Nagkikwentuhan kami niyan eh. Minsan pag nagkakanuhan kami, kagabi lang. Habang nagpipreach si pastor, gumawa ako dun sa notebook ng Wednesday evening service, Bible Insight ba? Tawa kami ng tawa eh. Oh. Nagkikwentuhan kami minsan kung paano kami gumalaw nung kabataan natin. Alam nyo, ang dami. Pagkatapos mo mag-outline, mag-SOS ka na. Yung isa, hindi marunong kasi halatang nakikinig sa preaching, ang bait. Di ba? Ganun lang mga young people. Kapag sinubukan mo, actually, itong sabi ni Sir Joe dito, choosing the right formula is very important. Not unless you are willing to take the risk of the different formula. Actually, alam nyo, young people, if you will choose the right formula, dapat never nang sasagi sa inyo yung sinasabi ni Sir Joe na willing ka bang mag-take ng risk eh. If you choose the right formula, why are you gonna be the one that will say, sige, willing ako mag-take ng risk para sa formula na to. What's the purpose? Just for you to get what you want? Diba? Ganun lang, young people. Or, choosing the right formula is very important. Kasi alam nyo kung bakit sinabi dyan ni Sir John na very important? Kasi yan ang makakatulong talaga sa inyo. And kung alam nyo yan ang makakatulong sa inyo, do not take risk. That's unsure move. That's a very unsure move, young people. Kapag willing kang take na, tingnan mo, may willingness ka naman pala ngani. Bakit sa pag-take ng risk pa? Ano ba ka? Haray ko po. Diba? May willingness ka rin naman pala eh. Doon ka na sa unang sinasabi ni Sir Joe. Choose the right formula na. Do not put your willingness on the risk. Ang golo ng buhay. Hey. Young people. Ano oras na? 1:02. Di ba? Kung may willingness ka lang din naman pala, huwag mo na ilagay sa risk. Doon na sa tama. Mas magandang willing kang gumawa ng tama kaysa sa willing kang mag-take ng risk. Ay, sauce. Ano, Sir Vince? Nasaan ang willingness mo? Aray ko po. Ang willingness ni Sir Vince ay, okay. Mahirap kung si Sir John na magkawaroon ng willingness. Diba, young people, I hope I've been a blessing sa inyo ngayong puntanghali po na ito. Choosing the right formula. Willing to take the risk. Willing to deal it with God. Are you sure? Sabi ni Sir Joe. Willing ka mag-take ng risk. Ang tanong, willing ka rin ba makipag-deal yan pag ganyan sa Diyos? Harapin yan sa Diyos. Sigurado ka ba? Ganun lang, young people. Pero ito nga sabi ko sa kanila, Sir Joe, di ba? Kung willing ka na rin lang naman mag-take ng risk, kung may willingness ka lang din naman, bakit pa sa risk mo ilalagay? Alam nyo, ang katumbas ng willingness, ang katumbas ng willingness, kasiguraduhan. Yan ang dapat kakapartner ng willingness. Ano bang English ng kasiguraduhan? Surely. Di ba? Kasiguraduhan. Yan ang kapartner dapat ng willingness. Pero kapag ang willingness mo hindi ka partner kasiguraduhan at risk, unsure yun. So, para saan pa yung willingness mo? Ang labo, di ba? Pag pumunta ka sa scoring station, mukha lang tama yan. Pero pag nagpa-double check ka na sa supervisor mo, mali yan. Wrong formula yan. Iho at iha. Ha? Pag dinoble check ngayon ng Diyos ang ating buhay, ang inyong buhay, young people, if God double check your work, wow. Gandang title sa preaching yun, Gawa nga tayo preaching yan. If God double check your work,
Ano kaya makikita niya? Right formula or hindi magandang formula? Magandang tanghali po, Pastor Hill. Arrive safely. Amen, sir. Di ba? So, makikita nyo, young people, kailangan nyo ng formula for you to take the next step of your life today. And that is the Word of God. Next week, maganda po ang pag-uusapan natin. Ano schedule natin next week? Wala man tayo schedule next week. Walang okay. Nandito lang tayo sa bansang Maynila. Okay? So maganda po pag-uusapan natin next week. I hope young people ay bine-blessing po sa inyo ngayong puntang hali po na ito. Okay? So again, as much as we wanted to continue on this program, ay hanggang dito po muna tayo. Alright? So, in behalf of our pastor, Pastor Hill Laurena, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, Brother Mackie, along with Brother John and Sir Vince, na kasama ko po kayo dito sa studio. To all the listeners to Facebook Live, at sa lahat ng mga young people, natutuwa ko may mga young people na subukan ko kayo shoutout yung mga young people na nandito. Actually, hindi ko lang kilala kung sino yung mga young people dito. Doon lang muna ako sa mga familiar na names. Ha? Si Matthew Zamora, di ba si ano to? Si Otchok? Ha? Atchok? Ano ba talaga? Atchok, o si Atchok yan o. Si Atchok to eh. Taga-Tarlac to eh. Matthew Zamora pala pangalan nito. Okay. Of course, nandito din si Ma'am Marites. Yan, magandang tanghali po sa inyo. At si Arian Joy Tenerife, si Chanel. Yan, magandang tanghali sa iyo. Si Davy Quiñones. At hindi ko alam kung sino ang nanood dito sa mga kasama ni Sister Chanel sa Dauntless Deborah. Yan, shoutout kay Sister Jenny Lacson, my idol. Yan, bira idol kay si Jenny. Nanonood si Jenny yan eh. Idol namin ni Sir Fonching yan eh. Yan. And, pa, si Brother Ruben Obidos. Yan, shoutout sa'yo. At ganun kay Brother Janber sa Patose. Yan, kay Ma'am Charmaine sa aking mista. Kasama ko ngayon, sabi ni Pastor Hill, si Atchok. Oh, mambira. Chok, shoutout sa Chok. Yan. At sino pa ba? Yung mga nandito na young people. Rica May, yan, si Sister Rica May. And maaring marami pa sa inyo na nagsubaybay, no? And again, shout out sa CSI, Christian Students Impact. Yan, na grupo ng ating mahal na pastor. Ay shout out po sa inyo. Magandang tanghali sa inyong lahat. Alright? And again, hanggang dito po muna tayo. At ako po'y naniniwala that the program ngayon pong tanghali po na ito ay naging pagpapala po sa lahat ng sumubaybay ngayon pong tanghali po na ito. Again, shoutout sa inyong lahat. Of course, shoutout sa aking mahal asawa at kay Baby LG. Yan, shoutout sa inyo. At magandang tanghali sa lahat pa po ng mga sumusubaybay. Team Focus, magkita-kita tayo mamaya sa ating programang Staying Alive with our theme, Unshaken. Yan. At maganda ang ating pag-uusapan dyan, young people. Okay? So once again, in behalf of our pastor who is the executive producer, the director of the program, The Baptist Lunch, once again, ako po ang inyong lingkod, Brother Mackie, blessed and unstoppable. To God be the glory. See you later on. Team Focus, Sir Jao, thank you for interacting with me. And see you next Thursday. God bless you all. Have a great day ahead. Bye-bye.